You're just too good to be true. And take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. Not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting paid, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey, but everything will be alright. Go raise a glass and say, hey. Shaggy shapo, 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 And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. Anyways, nagluluto ako ngayon ng pasta. Teka, kunin ko yung sauce. Ito, ilalagay ko carbonara, tapos lalagyan ko siya ng olives, and then lalagyan ko rin siya ng, yung meat na ilalagay ko is bacon. Yan, yung chopped bacon. Yan. Kasi may nabibiling naka-chopped bacon sa supermarket. So, Pack and Save supermarket, yun yung binili ko. Dalawang sauce na meron akong pang pasta. Yung isa yung pesto pasta, tapos ito yung isa, carbonara. Pero parang mas gusto ko ng white pasta. So, never pang nagbaon si Butch ng anything other than sandwich. Basta every time na aalis siya either sa papuntang school or papuntang work, ang pinapabaon ko lang na lunch sa kanya is isang apple at isang sandwich, ham sandwich. So nilalagyan ko yung ham ng ham, and then egg, cheese, tapos lettuce, and mayonnaise, or ano ba yung garlic bread spread, yung binibili ko sa Costco. Pero before nung wala pa nun, yun na yun, nilalagay ko. So, ayun nga. Di ba last time ang pinag-uusapan natin about flowers. So, ito siya. Yun yung tinuro ko sa inyo na flowers galing sa garden. So, actually, yun yung kinukwento ko last time. Sa Abu Dhabi, yung nasa office ako noon, like every single week meron kaming supply ng arrangement, flower arrangement. Tatlo yun. Isa sa conference room, isa sa boss ko, tapos isa sa akin. Tapos ginawa kong 4 kasi yung business analyst namin sa same office namin, isa rin sa desk niya. So 4 yun. So at the end of the week, pag Friday, kung gusto kong iuwi, kasi sayang kumbaga ano pa naman, parang mapagkakamalan mo pa rin siyang fresh. Kasi nga, malakas naman yung aircon sa office. So nami-maintain ba yung life ng flowers. Tapos, pag inuwi ko siya sa bahay, hindi tumatagal yung life niya. Tapos, ayaw ko yung nahuhulog yung petals, yung ganon. Tapos, kailangan mong linisan yung table, yung ganon. Tapos, so naisip ko noon, bili kaya ako ng, alam nyo yung nabibili sa IKEA, na may soil at saka yung maliliit na plants lang ba. Around ano yun, mga
30 dirhams. So, around mga $13 New Zealand dollars. Parang ganon. 13, 14 New Zealand dollars. Parang ganon yung value niya. Tapos, matagal na yung life nun. Around, napapatagal ko siya ng around 3 weeks to a month. Yan. Kahit wala akong green thumb. Tapos, ginagawa ko every other week. In-spray ko ng water. Tapos, ayun. Tumatagal naman. Dalawa yung binibili ko, minimaintain ko. One is dun sa living room, tapos isa dun sa kitchen namin noon sa Abu Dhabi. Yun. So, dito, sa New Zealand, alam niyo naman, saganang-sagana sa bulaklak, 'di ba? Nung time na dumating kami, nung October, November, yung mga flowers dito, sobrang ganda. As in, lahat ng madadaanan mo dito, talagang namumukadkad at ang bango ng mga bulaklak na madadaanan mo. Sobrang dami na flowers. Tapos iba-ibang colors pa yan. And then, yun nga, ngayon, dahil fall season, so, yung mga bulaklak nagda-dry, ganyan. Tapos napansin ko, yung kinukuhanan ko na tong purple flowers na to, yung puno na yon, ngayon lang siya talaga namulaklak. Kasi nung dumating kami, if I'm not mistaken, parang medyo red yata yung bulaklak niya. Tapos iba yung yung natatandaan ko, iba yung flowers niya noon. Ko ba? Bakit ngayon iba? Purple ngayon. Nung dumating kami dito, parang red. Ewan ko. Tapos ayun, nilalagay ko siya sa vase na may tubig, yun. Pero yun, hindi siya tumatagal ng life. Hindi tumatagal yung buhay niya. Siguro baka mas hiyang niya dun sa may puno. Yan. So, ano nga ba? So, nagluluto ako ngayon ng pasta. And first time magbabaon siguro ni Butch ng pasta sa school. Meron naman daw silang pantry kung saan pwede silang kumain. So, pinapabaon ko kasi sa kanya is sandwich and fruits. Ako naman, never din akong nagbaon ng ibang food sa office maliban sa sandwich. Minsan nga, walang sandwich at all. Puro prutas. Orange at saka grapes. Tapos cheese. Yun yung binabaon ko regularly sa office. And yun yung choice ko kasi para hindi ako bloated. Ganon. Hindi mapadami yung kain ko. Kasi di ba ang tendency guys, kapag nabubusog ka, aantukin ka di ba? Ayokong antukin sa opisina. Kasi parang feeling ko hindi naman tumatalab yung kape sa akin. Naantok pa rin ako. Although pag nagkape na ako, pag busog, aantukin pa rin ako. So, para malimit lang yung food intake ko. Sandwich lang. Or fruits. Ganun lang. Tapos, isa pa, ang reason kaya puro fruits and sandwich ang binabaon ko para hindi ako mahihiyang kumain sa table ko. Nagbabaon pa rin ako ng coffee ko. Kasi iba yung lasa ng coffee ko. Parang, baga sakto lang yung lasa niya. Kaya, di ako nagkakape doon ng gamit yung coffee doon. Baga, sariling kape ko ang dala ko. Pag nagkakape ako doon in the afternoon. Ayun. Mas mabilis kumain pag nasa table ako. Tapos, ayun nga. Habang kumakain ako, nakakapag-work ako at the same time. Hindi ko na kailangan umalis sa table ko. Yes, baby. Say hi. I'm hungry. Again? You're hungry. What do you wanna eat? Spaghetti. I'm cooking spaghetti, but it's not the spaghetti that you are eating. It's like a white spaghetti. Can you wait for it until it's cooked? So, back to school na yung mga kids bukas kasi the past 2 weeks, school break nila. And now, starting tomorrow, back to school na sila. Tapos meron 2 holiday ulit by June. So, medyo matagal pa kasi 1 buwan na naman bago yung holiday. Meron akong i-share sa inyo. Dati, meron talaga akong isang
YouTube channel. So, ganito yan. Kinreate ko yung YouTube channel na yun during pandemic. So, ililink ko siya dito sa description box below para kung gusto nyo i-check yung YouTube channel ko na yun. So, during pandemic, meron kaming option to work from home during that time. So, syempre, after ng work, di ba? That whole time during pandemic, hindi naman tayo nakakalabas talaga ng bahay. At hindi tayo lumalabas ng bahay dahil takot tayo. So, nag-start akong mag-vlog during that time. And, makikita nyo lahat ng videos ko, hindi talaga ako nagpapakita ng mukha. And even itong YouTube channel na to, makikita nyo, bago ako raw vlogs, hindi rin ako nagpapakita ng mukha. Like, pinapakita ko lang yung item na nire-review ko. Usually, bag reviews and perfume reviews. Like, ano lang siya, product reviews lang talaga siya. Yung sa previous channel ko, it's all about fashion, makeup, beauty, ganon. Yun yung ano ko. Reason was, kaya ako nag-create ng YouTube channel is that, di ba hindi naman lahat ng mga kaibigan mo same or similar mo ng like ng lahat ng preferences mo. Like for example, ako mahilig ako sa fashion, makeup, bags, shoes, trends, fashion trends, perfume. Yung mga kaibigan ko, simple lang sila. Gusto nila yung ano lang talaga, yung simpleng style, simpleng pananamit, ganun. Ako talaga mahilig ako noon dun sa even sa luxury brands, yan. Nag-start ako din nung nasa Abu Dhabi ako. And wala akong makausap na ibang tao pagdating sa mga topics na yon. Kasi nga, yung mga kaibigan ko are more into simple things. So, wala akong kilala or kaibigan na mahilig rin sa fashion, sa makeup, sa luxury items, perfumes, bags, shoes. Diba? So, during the time, yun nga, wala akong makausap about sa hilig ko and naisip ko, why not vlog? Diba? Kasi, para mailabas ko ba yung passion ko. And even singing. I remember meron akong mga ilang videos doon about singing, although still hindi pa rin ako nagpapakita ng mukha. So yun nga, even dito sa channel na to, nung in-start ko siya, still hindi pa rin ako nagpapakita ng mukha. So yun lang. So kaya ako nag-create ng vlogs. Kasi yun, para mailabas ko rin yung hilig ko. And even dito sa YouTube channel na to, kaya ako ginagawa ito, pag-vlog. Kasi it's a way of parang ma-release na rin yung thoughts ko, yung nasa isip ko. Kasi I'm 'di ba? I'm not able to talk to the friends I have in Abu Dhabi as before kasi magkaiba ng 9 hours yung time difference. 'Di ba? Like before na anytime may message mo, gusto mong makausap. Syempre ngayon may limitations na yung sa time difference. So, naisip ko, para na rin akong may kakwentuhan. Kung mag-vlog ako, parang nailalabas ko lahat ng gusto kong sabihin, nakukwento ko, gusto kong magkwento, meron akong outlet para magkwento ko. Diba? So, nakakatulong siya sa akin. And at the same time, alam ko, dun sa mga taong gusto ring magpunta dito sa New Zealand, na kasi alam nyo ba, nung bago kami pumunta dito, lahat yata ng YouTube videos, pinatulan ko na ultimo yung mga 5 views lang para lang may makuha akong information on so many things nung bago kami pumunta dito. Like for example, sending cargoes here in New Zealand, in Auckland. How to, anong kailangan, anong babayaran, anong lalakarin, saan pupunta, saan kukunin, anong gagawin, paano humanap ng bahay,
saan maghahanap ng gamit. Yung mga ganon. Ang daming details na lahat na ng videos. Kasi kukunti lang naman syempre ang mga tao dito. So syempre kukunti rin naman ang mga vloggers dito sa New Zealand as compared sa mga vloggers like for example sa Canada, sa Australia, sa US, sa Pilipinas. Syempre mas madami yung mga tao doon. So mas marami yung vloggers doon compare naman dito sa New Zealand. So napaka-restricted lang ng mga nakukuha kong information. Napaka-limited lang. So naisip ko, i-vlog ko kung ano yung mga pagdadaanan namin, yung mga gagawin namin dito, step by step, para na rin, not only meron akong way para mailabas ko yung outlet ko sa pagkukwento, at the same time, may tutulong ko na rin dun sa mga taong gustong mag-research kung anong gagawin pag mag-start ng buhay dito sa New Zealand, di ba? Anong kailangan mo, anong kailangan mong lakarin, pagpunta dito, kunyari IRD, bangko, diba? Anong kailangan pag mag-start ng ihahanap mo ng school yung mga bata, anong gagawin, saan maghahanap, paano maghanap, anong dadalhin, yung mga ganun ba? Daming information na hinanap ko, wala talagang available. And I'm just glad na yung channel na to hindi lang siya para sa akin. Genuine talaga yung intention ko na ma-share yung journey namin para sa mga iba rin na gustong mag-start ng buhay dito sa New Zealand. Kasi alam ko talaga madaming gustong mag-start ng buhay dito sa New Zealand. And yeah. So I hope guys, magamit nyo itong mga videos ko para as guide ninyo para sa pag-start ninyo ng buhay dito sa New Zealand. Andito ko ngayon ulit sa balcony namin. And, share ko lang guys, kanina, so, nag-attend kami ng mass ng 10:30, tapos, nag-join kami ng Filipino choir. So, how does it feel ba? Parang, well, nakakapanibago kasi syempre, New Zealand is New Zealand. Tapos na-surprise pa kami kasi, sinabihan kami na kami daw yung mag-offertory. So kami yung naglakad papuntang altar ni Butch. Ako yung nagdadala ng wine, tapos si Butch naman yung sa mga hostya. So first time namin yun dito sa New Zealand. So we feel very blessed kasi given that opportunity na few months pa lang kami dito, nagkaroon kami ng chance to start serving. We miss serving church. Alam niyo ba guys, makwento ko na rin lang. Nung high school ako, yun, naka-contain lang kami doon sa isang maliit na school na merong kumbento, na merong chapel. Yun. So, para ka na rin everyday nagsiserve sa church, Catholic church. Kasi Catholic school siya, tapos lahat kami na nag-aaral doon is tinuturuan kami paano kumanta sa simbahan, paano mag-play ng instruments kung interesado ka. May music class kasi regularly. Nadidinig nyo yan guys. Dito sa New Zealand, normal dito yung yung wangwang ng police cars. Parang laging may hinahabol. Yan, parang kumbaga nung bago kami dito, isa yan sa ikinagulat namin. Ano ba yan? Parang dami-dami namang krimen dito. Pero compare naman sa ibang countries, naman dito talagang sobrang baba ng crime dito. Yung crime rate dito talagang yun yung isa sa pinaka-feature ng bansa na to, mababa yung crime rate. Pero yung mga police cars dito, all the time, yan, nagwawangwang. Kahit anong oras, kahit madaling araw, may ganyan, madidinig mo talaga siya. At kung bago ka dito sa New Zealand, maninibago ka talaga. Pero don't worry guys, sa mga viewers namin na bago dito, normal dito yun, huwag kayong matakot. Yan. Minsan hinahabol nila yung mga nag-overspeeding, yung mga ganyan, or yung mga lasing na nagdadrive. Yung mga ganyan.
At least, di ba? Safe yung country. Hindi ka matatakot. So, yun, back to the topic earlier. So, yun nga. Kung sa school na yun, parang every single day serve kami sa church. And then, naalala ko nun, kapag Christmas, nagkakaroling kami sa yung mga sobrang mahirap talaga sa buhay. And sino-surprise namin sila, hindi nila alam na instead na maghingi kami ng donation, kasi kaming nagkakaroling, hindi nila alam kami yung magbibigay sa kanila. So, every single house na pupuntahan namin, yung tipong sobrang alam mo yung sobrang hirap ng buhay nila. Tapos, nakatago yung dala-dala namin groceries. Minsan nakakaiyak pag naalala ko yun. Tapos, kakantahan namin sila ng Christmas song. So, yung iba nga medyo natatakot pa kasi kala nila manghihingi kami when it's the other way around. Kasi sila yung bibigyan. After ng songs, iaabot sa kanila yung mga groceries, yun. Kumbaga madaming activities yung school nun. Like, for example, yung Share a Joy. At Share a Joy naman, it's we go to orphanages, tapos yung tahanang walang hagdan, pinupuntahan namin yan. Tapos, may programs kami kasama ng mga orphans, kasama ng yung mga old age na mga tao na napabayaan o nakalimutan na sila ng families nila. Pinupuntahan namin sila. Tapos nung nasa college ako, yun, pag walang choir, ako na yung first reading, second reading, responsorial, ako pa yung choir. So lahat-lahat na yun. Tapos sa kapela pa nga yun, wala pa nga wala pa nga guitar or music accompaniment. So, ganun. Nasanay ako na ganun yung service ba. And siguro, hinahanap ko rin yun. Which is why, sabi ko kay Push, hanap tayo ng church service dito sa Auckland. Kasi, iba rin yung may deeper connection ka sa faith mo, sa humanity ba? Baga, hindi yung puro trabaho lang, di ba? May mga kakilala ako sa office, especially may mga kakilala ko na wala silang religion. They respect yung respective religions. They respect being Catholic, they respect being a Christian, they respect being a Muslim, etc. Pero wala silang religion. So, yun nga. Minsan naisip ko lang, parang ang sad naman nun, kung kunyari may pinagdadaanan ka sa buhay mo, diba? Tapos, anong kakapitan mo? I mean, syempre, you have your families, you have your spouse, kung may spouse ka, you have your children, you have your best friends or close friends. Pero on a deeper level, on a deeper side, kapag mag-isa ka na lang, I mean, sino kinakausap mo? Parang wala kang panghahawakan ba? Kung, di ba? Opinion ko lang naman yun. Kung wala kang religion, sabihin wala kang pinaniniwalaan na God, then in times of darkness in your life, anong kakapitan mo? Diba? Somehow nakakatulong din kasi yung may religion ka, may faith ka, nakakatulong siya kapag may pinagdadaanan ka sa buhay mo, yung kumbaga meron kang guide, meron kang panghahawakan. Okay guys, receive a question regarding paano daw mag-commute dito sa
New Zealand. Okay. So, turuan ko kayo kung papaano mag-commute dito sa New Zealand. First of all, kailangan nyo muna, pagdating nyo dito sa New Zealand, kailangan nyong i-download ang app na to. 80 Hub card, no, Dad? No, So, ida-download mo yun sa mobile mo. Tuturuan ka niya kung saan yung mga locations anywhere in New Zealand, kung saan ka pwedeng makabili ng card. Yung card na yon. So, hindi lahat kasi pwede mong mabilhan ng card. Lahat ng mga stations doon na nakalagay lang doon, nakaspecify doon kung saan lang pwedeng bumili ng card na yon. Tapos, pag nabili mo na yung card na yon, i-register mo siya doon sa details na yon. Sa likuran ng card mo, may details doon. Pakita ko sa inyo ito. So, ganito yung itsura ng card. Tinakpan ko yung barcode. And then, pa ba? Meron siyang serial number dun sa baba. Mahaba yung serial number niya. So, itong card na to, pag nabili mo na siya, i-register mo siya online dun sa mobile app na yon, yung email address mo, yung mobile number mo, physical address mo, ano pa ba? Yun, yung mga details na yun. Tapos, pwede mo siyang i-load either online, like bumili ka ng load online, or i-load mo siya sa train stations mismo. So, madali lang naman. Kapag niload mo siya online, yung balance niya hindi agad siya mag-a-appear unless i-tap mo siya sa machine. Kumbaga yung sa next punta mo ng station. For example, niload ko ngayon siya sa bahay. For example, nag-reload ako ngayon sa bahay. Tapos, yung balance niya, kunyari nag-load ako ng $30, hindi siya mag-show sa updated balance niya ngayon. Pagpunta ko bukas ng train station, pag tinap ko yung card ko, dun sa mga kiosk doon, bago sumakay ng train, mag-show na yung updated balance ng card mo. So, yun. Yung card na to, in case of loss, pwede mo siyang itawag, nene. yes. Pwede mo siyang itawag in case of loss para syempre hindi magamit ng iba yung balance mo. Para ma-hold yung amount na balance dun sa card mo and ma-transfer siya dun sa bagong card mo. Yun. Wala namang nakalagay na name sa card kasi pag binili mo siya, ganun lang siya. Pare-parehas lang naman ang itsura ng mga train or bus card. So, ganun lang. Pag sasakay ka sa train, bago sumakay ng train kasi, pagdating mo mismo sa train station, itatap mo yung card, i-show ko yung video sa inyo papaano. Itatap mo yun, tapos kung magta-transfer ka lang naman ng train station, di mo na kailangan mag-tap ulit sa pangalawang train station. Kung connecting trip yung gagawin mo, connecting travel. Pero kung kunyari from train mag-transfer ka sa bus, kailangan mong mag-tap ulit ng card sa bus. Kasi bago ka pumasok sa bus, sa entrance pa lang, katabi ng driver yung machine, itatap mo doon yung card mo bago ka umupo, pumasok sa mismong bus. Yun. Tapos, ganun din, bago ka bumaba ng bus, itatap mo yung card mo, either dun sa harapan, sa tabi ng driver, o dun sa may gitna ng bus, merong pinto doon, pwede kang lumabas. Pwedeng itap yun pag exit mo ng bus. Ang pag-tap ng card sa bus, guys, dun lang sa may tabi ng driver, pagpapasok ka. Pag bago yung travel mo, bago ka mag-travel. Pero pag tapos na yung travel mo, pag lalabas ka na, pwede mong itap either dun sa tabi ng driver o dun sa may isang pinto
sa may gitna ng bus. Sa train naman, yung pagtatap ng card, sa labas mismo siya ng train. Like, kumbaga, pagpasok mo ng train station, ando na yung mga kiosk kung saan mo pwedeng itap yung card mo. So, tap in, tapos, pagtapos na yung biyahe mo, andun ka na sa destination mo, tap out ka ulit. Tap mo ulit yung card. So, yun, mag-show kung magkano yung charge mo doon. Ang charging depende yata kung gaano kalayo yung travel distance mo. Parang ganon. Ang kagandahan nung ano na to, ng app na to, sasabihin niya sa'yo kung anong oras real time yung mga dadaan na bus, dadaan na train. So, alam mo kung anong oras ka kailangan umalis. Kung kunyari, nasa office ako. Gusto kong makarating ng bahay by 5:30, for example lang. So, yung mismong app, sasabihin niya sa'yo kung anong oras ka dapat eksakto aalis ng office. Kasi, i-estimate din niya yung walking time mo. Yung paglalakad mo, papuntang train station o papuntang bus station. I-estimate niya, sasabihin niya yon. Kunyari, 10 minutes yung walking distance from your current location until your destination station, bus station or train station. Kunyari, 10 minutes. So, 10 minutes before, sasabihin niya sa'yo, kailangan mo nang umalis ng current location mo. Tapos, real time, sasabihin niya sa'yo kung anong oras dadaan yung train, dadaan yung bus. Tapos, meron ding monitor doon sa mismong bus station or train station. Nakalagay doon yung minutes bago dumaan or kumbaga yung exact time kung anong oras dadaan mismo yung train na inaantay mo. Tapos, yung app mismo na yun, nakalagay kumbaga in detail anong oras dadaan dito sa ganitong station, next station. Kumbaga, ano siya, eksakto. Even yung pag-uwi mo ng bahay, estimate niya yung walking time mo from the destination train station hanggang paglakad mo pauwi ng bahay. So, yun yung ikinaganda ng system na to. So, real time siya. So, even yung delays, manonotify ka. Tapos, pag kunyari nasa loob ka ng train, kung merong announcement, for example, delay, ganyan, sasabihin niya, may announcement. Tapos, every train station, ina-announce mismo ng, kumbaga machine-generated yung voice. Mag-a-announce siya, kunyari, the next station is Henderson Road, parang ganon. Tapos, pag andun na mismo sa station, arriving at Henderson Road. Henderson Road ba o Henderson Station? Basta ganon, i-announce ng automated. So, hindi ka makakalampas kasi 2 beses ina-announce yun ng ng prompter na machine. So, naka-announce yun. Kahit saan ka pa nakaupo sa loob ng train, madidinig mo yun. So, kahit naka-earpads ka pa, nagbabasa ka pa, manonotify ka through that announcement. At the same time, kung yung app mo, bago ka sumakay, for example, in-on mo siya, pag andun ka na sa mismong destination mo, magva-vibrate o magno-notify yung app mo. Alam mo na andun ka na sa destination mo. So, yun lang. And so, I hope to see you more. And thank you for watching this video. Please like, comment down below. Comment down below kung ano man yung gusto niyo sabihin, itanong regarding life here in New Zealand. And please like and subscribe, comment down below, and share this video to your friends, loved ones, and click that notification down below so that you'll be
informed pag may mga bago akong upload every week. So, thank you guys. I'll see you again soon. Bye!